maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problemang ito. On the first quarter of the year, may gulo pa akong nakikita na maaring magkaroon ng problema ang ating presidenteng nakaupo. Sa likod ng mga balitang tila ordinaryo at pang-araw-araw, ay may mga babala na tahimik, na nagbabantang sumabog. May mga hula na hindi para mangtakot, kundi para magmulat, at isa sa mga pangalang patuloy na binabanggit, kapag usapang mga pangyayari na tila nagiging totoo, ay si Jovi Vargas. Ang kanyang mga pahayag tungkol sa 2026, ay hindi basta haka-haka, kundi ito ay mga babala na naglalaman ng bigat, lalim at posibilidad, na kayang baguhin ang takbo ng buhay, ng milyon-milyong mga tao, mula sa pagising ng kamalayan ng tao, hanggang sa di umano ay pagpapatalsik sa pwesto o pagkakakulong, ng isang importanteng tao sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Paggising ng kamalayan ng tao. Sa hula ni Jovi Vargas, para sa paggising ng kamalayan ng tao sa 2026, ipinapakita niya ang isang nakakatakot, ngunit kapana-panabik na pananaw sa hinaharap ng sangkatauhan. Ayon sa kanya, makakaranas ang mundo ng isang malawakang paggising ng kamalayan, isang yugto kung saan mas marami sa tao ang magkakaroon ng malalim na pag-unawa sa sarili, sa kapaligiran at sa ugnayan nila sa teknolohiya at lipunan. Ngunit kasabay nito, babangon din ang mga takot at tensyon sa lipunan, dahil sa biglaang pagbabago sa mga pananaw at kultura. Inilarawan ni Vargas ang taong 2026 bilang simula ng isang mental at espiritual na revolusyon, kung saan ang mga nakasanayang paniniwala ay malalantad at susubok sa katatagan ng individual at ng buong lipunan. Bukod pa dito, binigyang diin ni Vargas na ang paggising ng kamalayan ay magdudulot ng parehong liwanag at dilim. Ang ilan ay makakahanap ng kaliwanagan at inspirasyon, samantalang ang iba ay maaaring malunod sa pangamba, kalituhan, o pagkakahiwalay ng lipunan. Ayon sa kanya, ang nakakatakot na aspeto ng hula ay hindi sa panlabas na sakuna o trahedya, kundi sa emosyonal at mental na epekto ng mabilis na pagbabago sa kamalayan ng tao. Ito ay babala at paalala na sa kabila ng teknolohiya at progreso, ang tunay na hamon sa 2026 ay ang pagtanggap, pag-unawa at pamamahala sa sariling kamalayan, at sa kolektibong isip ng sangkatauhan. Malalakas na cosmic o solar events. Ayon sa nakakatakot na hula ni Jovi Vargas, para sa malalakas na cosmic o solar events sa 2026, inaasahan niya na ang mundo ay makakaranas ng mas matinding solar activity at cosmic disturbances kaysa sa karaniwan. Binanggit niya na posible itong magdulot ng malawakang epekto sa teknolohiya, kabilang ang malalaking blackout, pagkaantala sa komunikasyon, at problema sa satellite systems. Bukod pa rito ay maaaring madama rin ng tao ang pisikal at emosyonal na epekto ng mga cosmic event, tulad ng pagtaas ng stress, insomnia o mas matinding mood swings, dahil sa koneksyon ng solar flares at geomagnetic storms sa ating biological rhythms. Sa kanyang hula, pinapaalala ni Vargas na ang taong 2026 ay magiging taon kung saan ang sangkatauhan ay kailangan maging handa sa mga hindi inaasahang puwersa mula sa kalawakan. Hindi lamang sa teknolohiya nakatuon ang kanyang babala, kundi tinalakay rin niya ang potensyal na epekto sa kalikasan at klima. Ang matitinding cosmic events ay maaaring magdulot ng abnormal na weather patterns, pagbabago sa temperatura at posibleng epekto sa agrikultura at supply ng pagkain. Ipinunto ni Vargas na ang nakakatakot na aspeto ng hula ay hindi agad nakikita sa araw-araw, kundi sa unti-unting pagbabago na maaaring magdulot ng kaguluhan at pangamba sa lipunan kapag hindi inihanda ang tao at gobyerno sa ganitong mga pangyayari. Para sa kanya, ang 2026 ay isang taon ng cosmic awakening na may kasamang panganib, isang paalala na ang kalawakan ay may direktang impluwensya sa ating mundo. Bigla ang pag-angat ng teknolohiya at pagbagsak ng trabaho. Ayon sa nakakatakot na hula ni Jovi Vargas, para sa biglaang pag-angat ng teknolohiya at pagbagsak ng trabaho sa 2026, inaasahan niya na ang mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence,
automation at iba pang makabagong teknolohiya, ay magdudulot ng malalaking pagbabago sa mundo ng trabaho. Maraming tradisyonal na propesyon o industriya ang maaaring mawala o mabawasan ang pangangailangan sa tao, habang ang ilan ay kakailanganin lamang sa limitado na kapasidad. Binanggit ni Vargas na ang biglaang pagbabago ay maaaring magdulot ng social tension, kawalan ng seguridad sa kabuhayan at mental stress sa mga manggagawang hindi makasabay sa teknolohikal na pag-usad. Ang nakakatakot na bahagi ng kanyang hula ay ang hindi pantay na epekto nito, dahil ang ilan ay magtatagumpay at yumaman sa bagong teknolohiya, samantalang marami ang matitigil at mawawalan ng kabuhayan. Bukod sa aspektong economy, binigyang diin ni Vargas ang epekto sa lipunan at kultura. Ayon sa kanya, ang pagbagsak ng trabaho ay maaaring magdulot ng emosyonal at mental na hamon, kabilang ang depresyon, pangamba at pagkawala ng identidad, para sa mga taong nakadepende sa tradisyonal na trabaho. Ngunit kasabay nito, maaaring magsimula ang tao at lipunan na mag-adjust sa bagong realidad, matutong pahalagahan ang kaalaman, innovation, at kakayahan sa pag-adapt. Para kay Vargas, ang taong 2026 ay magiging testamento sa kakayahan ng tao na makibagay sa mabilis na teknolohikal na pagbabago, ngunit kasabay nito, isang babala rin sa kahandaan at resilience na kailangan upang hindi matabunan ng takot at kawalan ng oportunidad ang ating lipunan. Matinding kakulangan sa pagkain at tubig. Ayon sa nakakatakot na hula ni Jovi Vargas, para sa matinding kakulangan sa pagkain at tubig sa 2026, tinutukoy niya ang posibilidad ng malawakang kakulangan sa pangunahing pangangailangan ng tao, dahil sa kombinasyon ng climate change, pagkaubos ng likas na yaman, at hindi pantay na distribusyon ng supply. Binanggit niya na maraming rehiyon sa mundo, lalo na ang mga urban at agrikultural na lugar, ang maaaring makaranas ng malalaking problema sa produksyon ng pagkain, at pagkakaroon ng malinis na tubig. Ayon sa kanya, ang kakulangan ay hindi lamang pisikal na problema, kundi magdudulot din ng tensyon sa lipunan, kawalan ng seguridad, at mas mataas na panganib ng pagkakahiwalay-hiwalay, o kaguluhan sa komunidad. Bukod sa agarang epekto sa kalusugan at kabuhayan, binigyang diin ni Vargas ang pangmatagalang epekto sa mental, at emosyonal na estado ng tao. Ang patuloy na kakulangan sa pagkain at tubig, ay maaaring magdulot ng stress, pangamba at kolektibong pag-aalala, sa ating lipunan. Ayon sa hula, ang taong 2026 ay magiging taon ng mahigpit na pagsubok sa kakayahan ng mga tao at gobyerno na makahanap ng solusyon sa pandaigdigang krisis sa supply, at ito ay paalala na ang kahandaan, pagpapaunlad ng agrikultura at pangangalaga sa likas na yaman ay mas kritikal kaysa dati. Pagbabago sa pamumuhay ng tao. Ayon sa nakakatakot na hula ni Jovi Vargas, para sa pagbabago sa pamumuhay ng tao sa 2026, inaasahan niya ang malalim at mabilis na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ng tao, dahil sa teknolohiya, ekonomiya, at mga pagbabago sa lipunan. Binanggit niya na maraming aspeto ng tradisyonal na pamumuhay, mula sa paraan ng pagtatrabaho, pakikisalamuha, hanggang sa edukasyon at personal na relasyon, ay maaaring ganap na mabago o mapalitan. Ang biglaang pag-usbong ng automation, AI at digital lifestyle, ay magdudulot ng parehong kaginhawahan at stress, sapagkat kailangan ng tao na mabilis na makibagay, o baka maiwan sa bagong sistema. Ang nakakatakot na bahagi ng hula ni Vargas, ay hindi lamang sa pisikal na pagbabago, kundi sa mental at emosyonal na hamon, na dulot ng pag-a-adjust sa bagong realidad, ng taong 2026. Bukod pa dito, binigyang diin niya na ang pagbabago sa pamumuhay, ay maaaring magdulot ng kolektibong kawalan ng katiyakan, at stress sa lipunan. Ayon sa kanya, ang mga taong hindi handa sa mabilis na shift sa teknolohiya at kultura, ay maaaring makaranas ng pakiramdam ng pagkakahiwalay, pagkawala ng seguridad, at kawalan ng kontrol sa sariling buhay. Ngunit kasabay nito, may posibilidad rin na umusbong ang mga bagong oportunidad, kaalaman at paraan ng pamumuhay, na magpapalakas sa resilience, at pagkamalikhain ng tao. Para kay Vargas, ang 2026 ay isang taon ng hamon at revolusyon sa pamumuhay, na magpapatunay kung paano mag-adapt ang sangkatauhan, sa mga mabilisang pagbabago sa mundo. Tahimik na world conflict. Ayon sa hula ni Jovi Vargas, ay may babadyang silent global conflict sa 2026,
na hindi agad mapapansin ng karamihan, ngunit unti-unti nitong mababago ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Hindi ito tradisyonal na digmaan na may kanyan at tangke, kundi isang uri ng covert warfare kung saan ang impluwensya sa ekonomiya, teknolohiya at impormasyon ang magiging pangunahing sandata. Binanggit niya na ang mga bansa na inaakalang matatag at maayos ang ekonomiya ay pwedeng magdusa sa biglaang destabilization dulot ng cyber attacks, manipulation ng merkado, at lihim na geopolitical alliances. Ang epekto nito ayon sa kanya, ay pwedeng maramdaman sa mga pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong tao, mula sa presyo ng bilihin, availability ng resources at hanggang sa seguridad ng personal na impormasyon. Dagdag pa ni Vargas, ang tahimik na digmaang ito ay pwedeng magdulot ng global tension, nang hindi kinakailangang sumiklab ang tradisyonal na labanan. Ang kanyang hula ay nagbabala na kung hindi magiging maingat ang mga lider at mamamayan, ang mga lihim na aksyon sa likod ng eksena ay pwedeng magbunga ng malawakang epekto, kabilang ang krisis sa ekonomiya, social unrest at malawakang distrust sa pagitan ng mga bansa. Binibigyang diin niya na ang kaalaman at pagiging maalam sa mga nangyayari sa mundo ang magiging susi para makaiwas sa malalaking pinsala, at ito rin ang paraan para maipaghanda ang sarili sa posibleng mga pagbabago sa global landscape sa 2026. Pagguho ng tiwala sa sistema. Ayon kay Jovi Vargas, sa 2026 ay pwedeng maranasan ng maraming bansa kabilang ang Pilipinas, ang malawakang pagguho ng tiwala sa mga institusyon at sistema na matagal nang pinaniniwalaan ng mamamayan. Hindi lamang ito tungkol sa pamahalaan, kundi pati na rin sa mga bangko, edukasyon, at sistema ng katarungan. Binanggit niya na ang mga eskandalo, maling pamamalakad at pagkakalantad ng katiwalian, ay pwedeng magsilbing mitya ng kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Ang epekto nito ayon sa kanya, ay maaaring makaramdam ang mga tao ng panghihina sa loob, pag-aalinlangan sa batas at patakaran, at mas matinding kawalan ng seguridad sa personal at kolektibong antas. Dagdag pa ni Vargas, ang pagguho ng tiwala sa sistema ay pwedeng magdulot ng chain reaction, pagtaas ng social unrest, malawakang protesta at pagbagsak ng kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan. Binanggit niya na sa kabila ng mga teknolohikal na progreso at economic growth, kung hindi maaayos ang transparency at accountability, ang mismong pundasyon ng lipunan ay maaaring malagay sa panganib. Pinapayuhan niya ang publiko na maging mapanuri at proactive sa impormasyon, at hinihikayat ang mga lider na magpatupad ng konkretong reforma upang maibalik ang tiwala bago pa lumala ang sitwasyon at magdulot ng mas malawak na krisis sa 2026. Kakaibang sakit o virus. Ayon kay Jovi Vargas, may babadyang paglitaw ng isang hindi pangkaraniwang sakit o virus sa 2026 na maaaring mabilis kumalat at magkaroon ng malawakang epekto sa kalusugan ng tao. Hindi niya binanggit ang eksaktong pinagmulan nito, ngunit pinayuhan niya ang publiko na maging maingat sa kalinisan, travel at pangangalaga sa katawan. Binanggit niya na ang virus ay pwedeng magdulot ng mga sintomas na hindi agad natutukoy o naiintindihan ng mga doktor, kaya't pwedeng maging mahirap itong mapigilan sa maagang yugto. Ang kanyang babala ay nakatuon sa kahandaan ng mga pamahalaan, ospital at individual, upang maiwasan ang mabilisang pagkalat at malubhang epekto nito sa komunidad. Dagdag pa ni Vargas, ang paglitaw ng kakaibang sakit o virus ay pwedeng magdulot ng malawakang panik at kawalan ng katiyakan sa lipunan, mula sa pagbagsak ng ilang negosyo hanggang sa pagkaantala ng mga serbisyo publiko. Binanggit niya na ang mundo ay pwedeng masubok, hindi lamang sa medikal na aspeto, kundi pati sa sosyal at ekonomikal na aspeto, lalo na kung hindi maagapan ang sitwasyon. Pinapayuhan niya ang bawat isa na maging mapagmatsyag, sundin ang tamang health protocols, at suportahan ang mga scientific research at preventive measures upang maibsan ang posibleng epekto ng kakaibang virus sa 2026. Bigla ang pagbagsak ng ekonomiya. Ayon kay Jovi Vargas, ay may malaking posibilidad na maranasan ng mundo ang biglaang pagbagsak ng ekonomiya sa 2026, at hindi ito simpleng cyclical slowdown. Binanggit niya na pwedeng sanhi ito ng sabay-sabay na epekto ng financial crisis, malawakang utang ng mga bansa at biglaang pagbabago sa pandaigdigang merkado. Ang mga sektor tulad ng banking, real estate at teknolohiya ay pwedeng maapektuhan agad, na magdudulot ng pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan at pagbaba ng halaga ng pera sa merkado. Dagdag pa ni Vargas, ang pagbagsak ng ekonomiya ay pwedeng magdulot ng domino effect sa lipunan, pagtaas ng kawalan ng trabaho,
kahirapan at social unrest sa iba't ibang rehiyon. Binanggit niya na ang mga bansa na walang sapat na paghahanda at contingency plans ay mas madaling bumagsak sa ganitong pangyayari, habang ang iba na may matibay na economic safeguards ay pwedeng makaligtas, ngunit mararamdaman pa rin ang epekto sa kanilang populasyon. Pinapayuhan ni Vargas ang mga mamamayan na maging maingat sa pamumuhunan, gastusin at personal na finance, at hinihikayat ang mga lider at institusyon na agad maghanda ng mga hakbang upang maibsan ang pinsalang dulot ng biglaang pagbagsak ng ekonomiya sa taong 2026. Binanggit niya na ang kaalaman at pagiging alerto sa mga pagbabago sa merkado ang magiging susi para hindi tuluyang maapektuhan ang kabuhayan at seguridad ng bawat isa. Malawakang natural disasters. Ayon sa hula ni Jovi Vargas, ay may posibilidad ng serye ng malawakang natural disasters sa buong mundo sa taong 2026 na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga lungsod, komunidad, at kabuhayan ng tao. Binanggit niya ang kombinasyon ng malalakas na lindol, malalaking pagbaha at matinding bagyo, na maaaring tumama sa mga lugar na dati ay hindi gaanong apektado ng ganitong mga kalamidad. Ipinakita rin sa kanyang prediksyon ang posibilidad ng pagputok ng ilang bulkan, at matinding pagtaas ng temperatura sa ilang rehiyon, na magreresulta sa pagkatunaw ng yelo, at pagbabago sa klima. Ang tono ng kanyang hula ay seryoso at naglalaman ng babala sa mga pamahalaan at mamamayan na maghanda sa hindi inaasahang sakuna. Bukod sa pisikal na pinsala, binigyang diin ni Vargas ang malawakang epekto sa ekonomiya at kaligtasan ng tao, kabilang ang kakulangan sa pagkain, tubig, at mga serbisyong pangkalusugan. Ayon sa kanya, ang mga bansa sa Asya, Amerika at ilang bahagi ng Europa ay maaaring makaranas ng pinakamalakas na epekto na pwede ring magdulot ng migration ng mga tao mula sa mga apektadong lugar. Binanggit niya na ang urban planning at disaster preparedness ay magiging kritikal sa taong 2026 upang mabawasan ang pagkasira at pagkawala ng buhay. Sa huli, pinapayuhan ni Jovi Vargas ang publiko na huwag baliwalain ang babala ng kalikasan. Ipinakita niya sa kanyang prediksyon na kahit pa man modern na ang teknolohiya, pero limitado pa rin ang kakayahan ng tao na kontrolin ang mga natural na kalamidad. Ang mensahe ng kanyang hula ay malinaw, na dapat maghanda, maging alerto, at palakasin ang kakayahan ng komunidad sa pagharap sa mga sakuna, sapagkat ang malawakang natural disasters sa 2026 ay maaaring hindi lamang haka-haka, kundi isang seryosong posibleng panganib sa buong mundo. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang mga hula ni Jovi Vargas ay hindi utos, at hindi rin tiyak na kapalaran. Ngunit sa bawat salitang kanyang binitawan, malinaw ang mensahe na may mga bagay na dapat paghandaan, pag-isipan, at seryosohin. Ang 2026 ay hindi simpleng numero sa kalendaryo, kundi isang panahong maaaring magbunyag ng mga pagbabago na hindi na kayang baliwalain. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ang lahat ng ito, kundi kung handa ang tao kapag nagsimula na ang mga senyales. Manatiling mulat, manatiling mapanuri at huwag baliwalain ang mga babala na minsan ng pinagtawanan, dahil kadalasan doon nagsisimula ang katotohanan. See you on our next videos.